Hello everyone, magandang araw pong muli sa inyong lahat. So ngayon po mga kasari, meron tayong share na namang muli. Kagabi kasi mga kasari, kwento muna tayo paano ako nakakuha ng itlog na stocks dito sa aming area. So nung nakaraang vlog natin, na isabi ko nga po sa inyo, nang hirap po talagang maghanap ng supply ng itlog. Actually, inikot na po ng partner ko lahat dito ng mga supplier no nakaraang araw. Pero wala po kaming nakuha sa araw na yon. Ngayon, nung umuwi kami, sabi ko doon sa partner ko, daan muna kaya tayo kay supplier. Anong oras na ba kami umuwi kagabi? Alas 9 na po na, 9:30 na po ng gabi, kagabi. Tapos, nung sabi ko sa kanya na pwede dumaan muna tayo doon sa ating supplier ng itlog, baka sakaling meron na siyang supply. And good thing mga kasari, ang akin po talagang instinct no, as a sari-sari store owner ay napakalakas po talaga ng ating vibration na magkakaroon tayo ng supply ng itlog. Dahil po talaga lahat po talaga kami dito ay nahihirapan maghanap ng supply ng itlog dito sa aming area, sa Iloilo City, especially part ng Mandurriao. Ngayon po ay yun, dahil sa instinct ko na yun na merong supply na nagbabakasakali tayo doon kay supplier, hindi po talaga ako nagkakamali mga kasari. Meron po talagang bagong dating na itlog, di ba? So kung tayo talagang mga sari-sari store owner, kung wala po tayong iniisip kundi ang ating mga paninda, so parang magkakaroon tayo ng guts, uy, baka meron ng itlog doon, tingnan natin. So ayan. Ayun, napunta lang tayo mga kasari kasi merong bumili ng straw. So dahil po sa ating guts, no, sa ating isip-isip, ayun, meron ng stocks. So ayan, nakabili tayo ng napakaraming stocks ngayon. So dito lahat, nandun sa kabila, wala talaga silang supply. Ako lang po ang may supply. So kahit na sobrang gabi na po at pauwi na kami, talagang lumayo ako doon sa ating supplier ng itlog. Kaya nakakuha po kami mga kasari. Sa isang tindahan talaga, idea lang yan. Kahit na pauwi ka na, kung sobrang parang hindi mo iniisip ko anong meron sa tindahan. Ako kasi mga kasari, iniisip ko anong kulang sa tindahan ko kung saan ako makakuha ng supply. So lalo na ngayon na bare months na mga kasari, sobrang talagang kailangan ng mga tao si itlog. Kaya kumuha ako ng 20 trays. Kaya ayun, eto, I'm very proud na namang muling isi-share sa inyo ang aking stocks na itlog. Meron tayong 10 trays na small and 10 trays na medium. Eto muna mga kasari, magkano bang ating bintahan? Ayan, hiho-wholesale ko lang po sa aking mga customers. Kaya bili na po kayo dito po sa aking tindahan. Mura lang po ang aking itlog mga kasari. Binibenta ko lang po ang aking small ng 270 ang tray. Yan po ay wholesale dito po sa Jennifer S Channel. And ang aking medium mga kasari ay ibibenta ko lang po ng 290 ang isang tray. Ayan, kung gusto nyo pong magkaroon ng itlog at wala po kayong stocks dyan sa inyong sari-sari store, feel free to come in my store and buy my egg trays dahil napakarami po nating stocks today. Ayan, so proud. And ipapakita ko na po sa inyo mga kasari ang ating stocks. Actually mga kasari, hindi ko pa po ito naantay kasi gusto ko pong ipakita sa inyo talaga ang napaka-fresh ko na mga itlog na bagong-bago, galing po ito sa farm. Ito na po, itong lahat po na nilagay ko dito. Ito po yung tinatawag na small size. Oh, small size, so ilan to? Per tali nito mga kasari is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 trays. So nakasampo tayo dyan dahil dalawang tie yan. Ayan. Ang bentahan ko po dyan ay 270 wholesale price po mga kasari. And kung may bibili isa-isa, bibenta lang po natin ng 9 pesos. Sobrang mura mga kasari. And ito po yung ating natira. Nung, di ba, sabi ko, ang hirap talaga humanap ng itlog. Nakabili lang kami ng 3 tray. Ito na yung 3 tray, yung kahapon lang to. Ito yung natira. Ayan. So medyo malaki ito. Ayan. So, benta ko nito ay 10 pesos kasi mahal ang kuha natin dyan. So, ngayon ay nakaswerte tayo doon sa ating suki. At ito, nakabili tayo ng ayan, oh, isang tali dyan, isang tali dito. Ito po ay medium size. Bentahan ko dito ay 10 pesos. Kung may bibili po ng per tray, ay binibenta ko po ng 290 pesos. Ayan, kapag masipag lang talaga mga kasari, ayan yung sinasabi ng kasabihang. An early birds catches more worms. Ayan, an early night's bird. Ako yun, mga kasari, no? Kasi closing time na at napaisip-isip ako wala kami itlog. Why not kaya hindi kami dadaan dun kay supplier? Baka sakaling meron siyang stocks. And very, very happy and very, very swerte talaga. Super swerte.
dahil meron siyang stocks at kami po ang nakaunang bumili. And maganda kasi itong binibilhan natin ay medyo close sa atin, so hindi tayo niya binibigyan ng limit. So nakabili tayo at nakakuha ng 20 trays all in all, and almost 5,000 po ang binayaran natin sa mga itlog na iyan. So ayan, so very happy na po ang ating estante. Ayan, punong-puno po mga kasari, napakaganda po nilang tingnan kasi po as in pantay na marami. Ayan, di ba? So sobrang pag nakikita ni customer, alam na alam kong bibili sila ng aking mga panindang itlog. Ayan. Lalo na po ngayon na talagang hirap po talagang maghanap ng supply. And binibless talaga tayo ni Lord kasi kapag masipag, ayan, may mga diskarte, syempre, bibigyan talaga ni Lord ng supply. Kaya ayan meron tayong supply ng itlog at yan ay alam kong hindi yan magtatagal. Dahil mauubos din yan kaagad mga kasari kasi ibibenta po natin yan ng per tray. So ayan, napakarami nating stocks for today. Ayan po, nilagay ko muna dito yung isang tali. Isang tali naman dito. Para pag naglalakad-lakad tayo dito mga kasari, hindi natin siya masisipa. Ayan, meron pa pala akong isang box dyan na delivery. Hindi ko pa nakita kung ano ang mga yan. Hindi ko pa nabuksan. Ayan, tapos nandito ito muna ang aking isi-serve. Yung nauna kong binili na 3 trays na ito na lang po ang naiwan. So maya-maya ay magbibilihan si customer. So ito po muna ang ating unang ibebenta kasi ito yung ating unang nabili. Ayan, and then mga kasari, meron pa rin ako ditong isang box. Ayan, isang box na yan. Hindi pa yan na-open. Yung sa ilalim ay yung mga 4 kantos yan. Ito yung ating tanduay yan. So yan ay hindi ko pa nabuksan. Ito yung ating emperador ang laman yan. So marami ditong paninda sa aking tindahan. And ito po ang lahat ng, kung yung ano po yung mga nakikita nyo, ito na po ngayon ang bunga ng hirap at tiyaga ko dito sa aking tindahan. Sa halaga lang po itong 30,000 pesos na puhunan simula nung nag-stop ako mag-abroad kasi dati po tayong isang OFW, and ayon sa tagal po nating nagtatrabaho sa ibang bansa ay nakapag-ipon-ipon po tayo. Ayan, so kayo dyan ng mga OFW, mega love shout out po sa inyong lahat, especially dyan sa Dubai at sa part ng Hong Kong, Thailand, yung mga yan, yung mga marami tayong mga OFW dyan. So, kung kayong mga OFW, plan nyo magsari-sari store, why not? Kayang-kaya nyo yan mga kasari. Kasi ako, isa akong OFW before, and eto, nagtitindahan na lang po. And matagal-tagal na po ako nandito sa Philippines sa halagang 30,000. Hindi ko po siya napaubos. Bagkos or sa halip, naparami ko pa ang aking 30,000 na natirang pera sa pagpapagawa ng aming bahay noon. Ayan, so eto na siya ngayon. So, diba, very inspiring. Dahil yan sa hirap at syaga, kahit na start pa lang tayo ng maliit na puhunan, napalago natin ito or naparami natin ang ating mga paninda kahit na tayo ay nangungupahan ng isang pwesto. So ayan mga kasari ang aking share for the day. Tomorrow po pala, next ko na upload. Magbibigay ako ng mga presyohan ng lahat ng aking mga paninda. Lahat ng itong mga nakikita nyo na mga yan, pepresyohan natin yan next po na pag-share. Yung mga bago nating mga biscuits, mga candies, magkano na ba ang mga yan per pack and per piece. Ayan, so pepresyohan ko yan sa susunod nating share. Maybe tomorrow. Yan, pagkatapos itong vlog ko na to, ang next ko na plan na i-share sa inyo is yung mga presyohan ng aking mga paninda. Lahat-lahat po ng mga nakikita nyong mga stocks ko dito sa aking tindahan ay pepresyohan po natin isa-isa yung mga yan. Ayan, presyohan ko yan simula sa mga nakaupo ko ng mga paninda, nakalagay sa glasses, lahat-lahat ng mga to, lahat ng mga nakasabit ko dyan sa itaas, ay pepresyohan ko po sa inyo isa-isa. Yan ang aking next na magiging content sa inyo sa susunod ko na pag-share. Ayan po mga kasari, maraming salamat po. Sana na-inspire ko po kayong muli sa aking maladiskarting OFW na tendera dito po sa Pilipinas. Ayan. So eto, kung nakasubaybay lang kayo po lagi sa aking channel, alam na alam ko pong matututo kayo. Kasi ako po natututo paunti-unti. Kaya ito, sinishare ko para meron po kayong idea sa susunod kung kayo ay magnenegosyo tulad ko. Thank you so much once again, mga kasari.
mga mega love shoutout na lang sa ating mga OFW dyan. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga trabaho, sa inyong mga work. At sana makapag-ipon-ipon kayo ng pera. At pag uwi nyo dito sa Pilipinas, stay for good na kayo, makakapag-invest kayo ng isang negosyo. Hindi man sari-sari store, there are lots of business to invest. Kayo na lang po ang bahala. Ayan. Basta pag-aralan nyo po munang mabuti bago po kayo mag-invest ng isang pagkakakitaang hanap buhay. Ayan mga kasari, thank you so much once again for watching this video. Sana na-inspire ko na naman kayong muli, especially yung mga kapwa ko OFW dyan. Ayan, mag-isip-isip na po kung kayo po ay mag-for good na dito na sa Pilipinas manirahan. Ayan, mag-isip po kayo na napakagandang yung alamin nyo muna yung isang negosyo bago po kayo mag-invest mga kasari. Thank you so much and God bless po sa ating lahat.